Pinabulaanan ni dating Makati Mayor Abby Binay ang akusasyong midnight settlement. Ang pagpayag ng kanyang administrasyon na bilhin ng City Hall ang Makati Subway System. May pondo rin anya ang lungsod para rito. Taliwas sa pahayag ng ate niya na si ngayon Makati Mayor Nancy Binay. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nakatenggang construction site ang makikita sa De La Rosa Street sa Makati City na magiging lokasyon sana ng isa sa mga estasyon ng Makati Subway. Nakahinto ang trabaho matapos makansela ang proyekto. Ilang bahagi kasi ng subway project ang dadaan sa mga dating barangay ng Makati na inilipat ng Korte Suprema sa Taguig City. Sinambahan ang Makati City Hall ng arbitration case ng ka-joint venture nitong Philippine Infradev Holdings Incorporated para mabawi ang investment nito sa subway. Sa settlement agreement, pumayag ang dating Makati City Administration na bayaran ng $160 million o halos 9 billion pesos ang Infradev Consortium. Pero sabi ng kampo ng kasalukuyang mayor na si Nancy Binay, lalabas sila sa kasunduan, lalo't walaan niya ito sa budget ng City Hall. Kanina humarap sa media ang kapatid ni Mayor Nancy na si dating Makati Mayor Abby Binay. Punto niya, makabubuti sa Makati ang kasunduan dahil bukod sa may pondo ang syudad, lalo pa raw lalaki ang asset nito. I left City Hall with almost 30 billion in the bank. Cash po to, ha? The city has assets worth over 243 billion. Kaya walang basihan ang sinasabi nila na mauubusan ng pondo ang Makati para sa programa at settlements at operations dahil sa settlement. Git niya, may batayan ng halagang babayaran na kinuwenta ng isang independent auditing firm. Hindi ito pinitas lang sa hangin. The amount is based on the assessment of an independent auditing firm. Kumbaga raw, saulian ang mangyayari. Ibabalik ang investment ng Infradev Consortium na $160 million at mapapasakamay naman ng LGU ang Makati City Subway Incorporated, ang corporate entity na nilikha para i-develop at i-operate ang subway. Kasama ang mga land assets o yung mga pinamiling lupa para daanan ng subway na magiging pag-aari ng Makati City Government. Lahat ng ito nagkakahalaga raw ng $1.6 billion. Makati will acquire assets more than 10 times the amount it will pay. It will also get the detailed engineering design, test results, studies, and all other assets of the subway company that will allow the new administration to proceed with the subway project. The truth is that the settlement will make Makati the richest LGU in terms of assets. Iigsi lang aniya ang subway at babawasan ang planong bilang ng istasyon na kailangan para aniya malutas ang traffic sa Makati. Pinabolaanan din niya ang akusasyong midnight settlement ang nangyari dahil sumusunod lang umano sila sa proseso ng arbitration center. Hindi aniya totoo ang paratang ng bagong Makati administration na pinahirapan sila sa pagkuha ng mga dokumento tungkol sa subway. Aniya nais lang siyang siraan ng kampo ng kanyang kapatid. Pwede naman ako tawagan ni ate. I can only think of one thing. It is really to undermine my legacy. Yung 9 years na itinrabaho ko bilang mayor na maayos yung pagpapatakbo sa Makati. Pero ang dating mayora na rin ang nagsabing matagal na mula nang huli silang nag-usap ng kanyang kapatid. Mga 20 years. It's been a while. Matagal na. Before 2016 pa. Binay versus Binay. Nagkataon lang magkapatid kami. But this is a old administration versus the new administration. Magkikita kami after 3 years kasi dun natin malalaman. Sa tanong kung magkakaayos pa kaya silang magkapatid, all in God's time. It's not something you can rush. It's not something you can rush. It's not something that can be fixed overnight. It's not something that will be fixed on its own. Sinikap naming makuha ang kampo ni Mayor Nancy Binay pero wala pa silang sagot. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.